Sinampahan po ng patong-patong na kasong kriminal ang 15 anyos na gunman na namaril sa Tacloban City, Leyte. 3 counts ng murder at 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampa laban sa 15 anyos na si Elias Rod. Ayon sa mga pulis, isang beses lamang daw nagpaputok ng baril si Rod habang ang 14 anyos na itong si Nash na nagpaputok naman daw ng higit sa 30 beses ay isa sa ilalim sa isang intervention at rehabilitation program alinsunod sa batas. Sa ilalim po kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act, 15 anyos, 15 years old and 1 day ang minimum na edad sa criminal liability. Ibig sabihin, walang pananagutan sa batas ang mga edad 15 anyos pababa na nakagawa po ng krimen. Pero para po sa mga magulang ng mga nasawing estudyante, dapat daw po ay parehong salarin ang siyang makasuhan. Hindi pwede dahil baka siya pa nga yung nakapatay dyan. Tapos wala. Kung pwede lang. Siya sana yung nandyan. Hindi na yan. Bata, ano ba yan? Ano ba siya nga? Pag-iisip niya nga magsuga niya, madali ang hustisya para sa mga biktima, sa anak ko, sa mga napatay niya, na mga nasugatan, sa mga estudyante na natrauma. Unfair po talaga, ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po talaga siyang negligent. Nasa batas daw po yun. Kung hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang. Ang magulang po. Kasi sa kanila po nanggaling yung natutunan ng bata na paano bumaril. Kung tinago po nila yan, hindi po yan makukuha ng bata. Kung talagang sinafety po nila yung mga ano nila, mga gun po nila. Yan po ang mga tinig ni na Ariet Daso at Bea Fabian, ang mga ina ng dalawa sa mga namatay na estudyante sa naturang pamamaril. Bukod sa pananagutan sa batas ng mga sospek, inimbestigahan din po ang pananagutan ng mga may-ari ng baril na ginamit nga ng dalawang sospek. Una nga pong napag-alaman na isang police staff sergeant na tiyahin umano noong Nash ang ginamit na baril. Pag-aari po ng pulis, narilib naman sa pwesto at nasa ilalim ngayon ng restrictive custody ang nasabing pulis. Posible din daw hong maharap sa mga kasong administratibo ang naturang policewoman. Habang ang kalibre 38 baril po naman na ginamit po ng 15 anyos na si Rod ay una pong na-trace na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu, pero kalaunan po ito'y na-trace sa Bohol. Isang baril daw na hindi registered, fake ang serial number. But the mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa baril, ang culpability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng baril. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sa ibang balita, hindi bababa sa 10 ang posibleng makasuhan sa pagkamatay naman ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po sa Philippine National Police, malapit nang matapos ang investigasyon ng CIDG. Humarap din sa kanilang tanggapan kahapon ang 3 dating Ateneo basketball players at ang presidente ng universidad na si Father Bobby Yap. Nakatakdang isumite ng CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon bukas araw po ng Biyernes. Samantala, inilibing na rin kahapon si Rene sa Talacogon Memorial Park sa kanyang home province sa Agusan del Sur. Sa ilang pang tampok na balita po naman, pinabubuksan po ng prosekusyon ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Ayon po kay House Prosecutor Congresswoman Leila de Lima, ito na ang tamang pagkakataon para nga buksan ang naturang kahon at mamarkahan ang mga laman nito bilang mga ebidensya at dokumento. Posible po raw itong magamit sa impeachment complaint tungkol sa unexplained wealth na issue laban sa bise. Matatandaan pong hindi binuksan ang naturang kahon sa naging hearing po ng House Committee on Justice dahil nga sa issue ng confidentiality na alinsunod po naman sa National Revenue Code. Pero hihintayin pa rin po ng prosecution ang komento ng defense team dahil kailangan nilang magkasundo dito. Ngayon po pinag-aaralan daw po ng kampo ng VP Sara kung ano ang kanilang magiging tugon sa naturang mungkahi.
Dumipensa naman po si dating Congressman Mike Defensor sa alegasyong sangkot daw siya sa kasong human trafficking. Nagugat po ito sa ginawang raid ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang KTV bar at hotel sa Pasig noong Abril, kung saan mahigit 20 kababaihan na biktima daw ng sexual exploitation ang nasagip ng mga otoridad. Konektado daw ang bar at hotel at may naka-reserve pa daw na kwarto si Defensor sa mismong KTV bar. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Defensor ang chairman ng korporasyon na may-ari po ng commercial complex na kinatitirikan ng KTV bar at hotel ng kaniyang asawa. Kaya malakas daw ang kanilang mga ebidensya at hindi lang ito basta pamumulitika. Bukod kay Defensor, kakasuhan din ng NBI ang isa pa niyang anak at si Lawrence Tan na dating presidente ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan po sa ni-raid na bar. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Yan po'y walang mga katotohanan. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Yan nga po ang tinig ni dating Congressman Mike Defensor at narinig niyo rin po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Tawagan mo nga si Sir Mike ng ating makapanayam tungkol sa sinasabing kasong ito. Suportado po naman ng grupo ng mga Catholic school sa bansa ang ikakasang trilyon peso March Rally sa EDSA People Power Monument sa Sunday, June 28. Ayon po sa Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, sila po'y kaisa sa panawagan nga po ng organizers ng rally laban sa katiwalian, pamamayagpag ng mga political dynasty at manipulasyon ng eleksyon. Tinimok din po ng grupo ang mga miyembrong eskwelahan nito na aktibong makiisa sa idaraos na kilos protesta. Sa atin naman pong ulat panahon, mga kapatid, lalo pang humina ang Bagyong Francisco na isa na pong severe tropical storm sa ngayon. Huling namata ng bagyo sa layong 415 km sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 100 km per hour o kph at pagbugso naman na hanggang 125 kph malapit sa gitna. Nakataas na po ang signal number 1 sa Batanes, pero base sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalabas na po sa bansa ang bagyo mamayang hapon o gabi. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.